at yung mga salita na kami ng mga tutunan kami ay apply namin kami tapos namin yung pangalan is in praying and kamusta po? Okay. So, ang topic natin ngayon is about rin sa spiritual gifts. Pero, kung paano natin siya gagamitin. So, dedication. So, last Sunday, alam ko na sa akin na natin yung mga iba't ibang klase ng spiritual gifts. So, yun. Next slide po. So, basahin natin sa 1 Peter 4. Sabi doon, each of you should use whatever gift they have received to serve others as faithful stewards of God's grace in its various forms. So, dito ina-emphasis na gamitin natin yung spiritual gifts natin faithfully palagi. So, pero bago natin gamitin yung spiritual gifts, dapat siyempre unahin natin ang Panginoon. I-honor natin siya muna. Diba? So, naalala ko kanina yung sinabi ni Mamo dun sa yung Golden Globe Awards. Kasi nga po, dami nga na-awardan kasi ng mga talent. Yun nga, yun sa survey na sabi ng host, ang dami nga nag-thank you sa crew, sa staff, sa mother, pero wala sa Lord. Tapos hindi lang yun siya natigil doon, yung host sabi niya, hindi ako magugulat bakit wala nagpasalamat sa Lord. Kasi godless town to eh. Sabi niya, nagmalak niya pa. Tapos after 2 days, doon nasunog ang LA. Diba? Grabe nakakapilao talaga. Huwag natin talagang name ang Lord. Yung gifts natin bilang Christian, gamitin natin ito sa pag-honor natin sa Panginoon. So, yun. Next slide po. Yan. Sabi sa research, 88% of the born-again Christians who have heard of spiritual gifts, only 39% can identify their gifts, and 10 to 20% are actively using their gifts. So, yun na. Ang konti lang ibig sabihin, ang konti lang na nakakalam ng spiritual gifts nila. Then, ang lalo mas konti yung ginagamit yung spiritual gifts nila. So, next slide po. So, ang issue doon, it is not only the lack of gifts, but the failure to use them faithfully. So, yun, no? Lahat tayo talented, lahat tayo may gift. Pero, ang problema lang, hindi natin nagagamit. So, next slide po. So, paano ba tayo maging faithful to use our gifts? So, number 1, to be consistent. So, ano ba ibig sabihin ng consistent? Meaning, di mo lang siya gagamitin ng seasonal. Pagka church anniversary lang, or pagka, Semana Santa, or Pasko, doon mo lang papakita yung mo, tapos mo ito. Tapos hindi seasonal. And sa pangalawa, to be dependable. So, anong ibig sabihin ito? So, pag kailangan ka ng church, gamitin mo, or pakita mo, share mo yung iyong spiritual gifts. At lalo na pagka may nangangailangan sa paligid natin, sa community natin, kailangan lagi kang handa, lagi mo siyang i-share. So, next slide po. Sabi din sa 2 Timothy chapter 1 verse 6, for this reason I remind you to fan into flame the gift of God which is in you through the laying on of my hands. So, anong ibig sabihin mo fan into flame? So, alam ni Papa yan eh. Pagka nag-iihaw siya, alam na. Diba? Kukunin mo yung pamay-paya, diba? Ibig sabihin, palalakasin mo pag-iising ng Papa. Oo, alamin mo pang yung spiritual gifts. Hindi yung mainit ng ulo, iba yun. So, doon lang tayo sa spiritual gift. Yan lang yun.
next slide po. So, the direction. Sabi niyo sa Ephesians 4 verse 12, to equip His people for works of service, so that the body of Christ may be built up. So, yun. Ibig sabihin dito, sinabi ni Paul na yung purpose ng spiritual gifts at anong purpose, bakit na natin ito i-dedicate is to, yun nga, equip yung people ng Panginoon para mag-serve. At katulad ng sinabi ni Kuya Jester kanina, para mag-build, para mag-unite mag-unite ang church natin as a body of Christ. So, yun. Next slide po. So, yun. Paano ba yung direction muna? Equipping of the saints. So, para i-prepare tayo ng Lord in the works of service. Para sa mga soldier, di ba? Bago sila sumabot sa gera, dapat meron silang fully equipped sila, may armor sila, meron silang weapons. Sa atin as Christians, dapat equip tayo ng spiritual gifts para makapag-serve tayo sa church o sa Lord. Bago tayo sumabot. Next is edifying of the church. So, ano bang ibig sabihin ng edify? So, ito ay yung pag-build up ng church. So, meaning, dapat yung spiritual gifts natin, huwag natin itago, kundi i-dedicate natin ito sa church para mas lumago yung church natin. So, ayun. So, dapat tayo, isa sa atin, church building, mas lumago. And, ayun, sa katulad nga na sinabi ni Kuya Jester kanina, may iba't iba tayong kagalingan iba't iba tayong gifts. So, dapat isa sa atin, lahat sa atin, mag-contribute. Yeah. Para lumago yung church natin. So, yun. At saka dapat, hindi lang yung isa yung nagawa pa natin kasi, ayun na. So, di kalaunan, pag isa lang laging gumagawa, mapapagod din siya. Mag-burn out siya. So, at ano ba yung pahalagahan ng pag-share ng spiritual gifts or pag-dedicate ito sa church? Is para yung makakapag-share tayo ng hope. Hope para sa ating community, sa mundo, na yun nga, kailangan ng mundo ngayon. Diba, ng blinded na kasi sila. So, para maabot natin yung mga taong hindi pa nakakilala sa Panginoon. So, next slide. Ayun po, ito medyo mahaba po. Meron po tayong questionnaire. So, paano natin alalaman yung iba pa natin spiritual gifts. So, baka yung iba hindi pa nila alam. Baka hindi nila alam na magaling sila kumanta. Next slide po. Ayan. So, kung meron po kayong notebook or cellphone, pwede nyo pong answer nyo po sa cellphone or sa notebook po. At isa-score nyo lang yung sarili nyo kasi papalabas po natin dito yung mga questions. So yun. Ang example po nito, kuwari sa first slide, may nakalabas na, I am happy to be in church today. So, ang scores po natin 4 yung pinaka-highest, tapos 0 po yung lowest. So, pag sinabing 4, yan, describes me consistently, definitely true. So, yun. Second, I want to help my church mates. Kuwari, ang sagot mo is 3. Describe me, yung 3 describes me most of the time. Usually, 2. So, mas mababa ka sa 4. As number 3, I want to bring people to church. Kuwari, ang sagot mo is, describe me half of the time. So, minsan, nakakapagdala, minsan hindi. So, number 4, I am in the worship team. So, kuwari, ang sagot mo is 1. So, hindi naman ako ganun ba kayo kumanta. So, describes me sometime. Or, number 5, I don't understand the message of God. Sample lang po ito. So, ang sagot mo is 0. So, ang answer niyo po is yung parang ito sa pinakadulo,
spiritual gift 1, mataas yung score ko, nasa 10 po sample. So, next slide po. Start na po tayo dun sa questionnaire. Ayan. So, yung spiritual gift 1, kung pwede i-score niyo po yung sarili niyo. Ayan po. Ito yung mga tanong. So, kung I am able to organize ideas, things, time, people for more effective results, I'm able to plan and administer programs which will be benefit to others. I can easily delegate important responsibilities to other people, and I am able to set goals and objectives and then make plans to reach them. So, yun. Kung magaling kayo mag-administer. So, highest po ba kayo? 16 po ba? Sorry. Ayun, 4 yung pinakamataas, tapos 3, 2, 1. Pwede naman po, score nyo lang yung sarili mo. Okay na po? So, next slide po. Spiritual gift number 2. I received much joy from working with my hands at various arts and crafts. I enjoy the times that I am able to create beautiful items with my hands. I find joy in having a beautiful lawn, flowers and shrubs which are properly placed and cared for. Yung mga plantito, plantita, ganyan. I find joy in painting pictures or in making handcrafting objects. So, gusto mo yung mga ganyan, mga arts. So, score niyo lang yung sarili niyo po. Taas. Okay na po. Next slide po. Spiritual gift number 3. I find that my skills in building or repairing objects benefits others. I enjoy the work necessary for gardening, landscaping, and other projects. The repair and maintenance of things comes easily to me. So, yeah, mahilig ko puting-ting ang mga ilaw na sira. Some things when I help people out, I know they may not even say thank you, but I still enjoy helping them. So, yeah. So, yeah. That's nice for me. Ha? May kaya po isusulat po. Next slide po. Yes. Spiritual gift number 4. I like sharing with other people how God has changed my life. I feel comfortable telling others how God has changed my life. It is easy for me to talk to other people about life and or spiritual matters. When I share my faith with others, I see positive results in their life. So, mataas po ba tayo dyan? Mahilig po ba tayo share ng faith sa ibang tao? Pwede naman po. Wala naman pong mali or tamang sagot dito po. Ayan po. Next slide po. Spiritual gift 5. I am able to share words of encouragement with those who are struggling in life. I am able to talk with and build up those who are having difficulties in life, whether they are in despair, sorrow, or not sure of themselves. Hindi po ito yung marites na. Dapat nag-build up ka and encourage. Hindi ka I am often share words of comfort, cheer, or encouragement with others. I am able to speak words of encouragement to those who are troubled, discouraged, or not sure of themselves. So, wow, perfect. Next slide po. The spiritual gift number 6. There have been times when I felt sure I knew God's specific will for the future, even when others have not been sure. When I am in a group, I am the one others look to for vision and direction. So, ito yung mga leader. I am able to trust in the reliability of God when all else looks dim.
I really believe that God will not let me down, even though everything around me seems to be falling apart. Ito yung matatag ito na response. Next slide po. Spiritual gift 7, I am so confident that God will meet my needs that I give to God sacrificially and consistently. I am ready to forego certain privileges in order to give the money to God's work. Ito yung mahilig ka magbigay. I am content to maintain a lower standard of living in order to financially benefit God's work. And I really giving my time and treasures to God's work. Mataas po wala yan. Next slide po. Marami po ito kasi Spiritual gift 8. I find joy in being a help to someone who can utilize my help and concern. When I serve the Lord, I really don't care who gets the credit. So ito yung hindi po yung pa-Jollibee yung Tibo, hindi po ito. Ito po sila yung humble heart. It pleases me when I do things behind the scenes and others are helped. I am able to assist key leaders to relieve them of detail work so they can get back to their main job. So, hindi po tumulong. Spiritual gift 8. Next slide po. Spiritual gift 9, my home is always open to people passing through who needs a place to stay. So, mahilig magpasok ng despicable. I enjoy inviting visitors and guests home to dinner after Sunday morning worship. Yan. Bisita kayo, magkaraoke tayo. Ganon. I am able to provide food and or lodging graciously and willingly to people who are in need. When people visit me at home, I am confident they feel good about being there. So ito yung sinasabi ng mga bata na pagka may bisita, si mama at papa, nilalabas yung mga gandang plato. Pero pag wala, ayun na, yung mga plastic. Yan. The sobrang sa hospitality. Next slide po. Spiritual gift 10. When I ask to pray for others, I feel that my prayers will have tangible results. I take prayer requests very seriously and pray until the answer comes. I find myself praying when I could be doing other things, and I regard prayer as one of my favorite spiritual exercises. Ito yung lagi maya nagpe-pray. Praying without ceasing. Yan, mataas pa tayo dyan. Next slide po. Spiritual gift 11. Oftentimes, I am able to perceive what is the heart or mind of another person without them telling me. Talino nito. I have the ability to discover new truths for myself through reading and observing a situation firsthand. Detective man. Through study or experience, I have been able to discern the wisest course of action to take a major decision, and I am able to pick up on important biblical truths that benefit myself and others. So, parang Joey Data. So, yung mataas mo tayo siya, magaling ba tayo mag-perceive? Next slide. Spiritual gift 12, I am able to motivate people into getting things done. I am able to lead small and or large groups of people into making decisions. When the group I am in is lacking organization, I tend to step in to fill the gap. And people look at me as a leader when things need to be done. So, really ba tayo mag-step up? Pag may kulang. Ay, really ba tayo mag-motivate? At mag-lead ng small groups. Next slide po. Spiritual gift 13, I enjoy doing things to comfort people during sickness or times of problems or anxiety. I enjoy helping and working with those people who are ignored by others. Sometimes when I help people out, I know they may not even say thank you, but I still enjoy helping them. I enjoy working with those less fortunate than me. So, mahilig ba tayo mag-empathize?
Spiritual gift 14. When I am singing, I feel a sense of joy. So, sino yung masaya pag kumakanta? In the area of vocal music, I enjoy performing alone or in a group of singers. So, mahilig ka bang sumama sa video? May boses, may tono ka ba? May tono ba? I enjoy singing familiar gospel songs with a group of fellow Christians. Marami ka bang alam na Christian song? And I am able to lead others in singing. Mataas ata marami ka mataas. Gospel songs lang ha. Next slide. Spiritual gift 15. So malapit na. I would appreciate being involved in an instrumental music presentation. So meron pa kayong musical instrument na lang. When playing an instrument, I vividly sense where the music is flowing rather than relying completely on the written because enjoy it. I know my performance of instrumental music has been a blessing to others, and I enjoy using my instrumental music talents for the appreciation of my friends and to the glory of God. So, mataas ka ba dyan? Next slide. Next slide po. Spiritual music. I appreciate being called on to do things for other people. I enjoy other people asking me to lend a helping hand. I respond cheerfully when asked to do a job, even if it is menial. I enjoy being a follower more than a leader. So, magaling ka mag-follow by side of me. Gusto mo bang mag-help? Makikita ko kasi sa dulo kung saan kayo kaya parang sa question. Spiritual gift 17. I have enjoyed relating to a certain group of people over a long period of time, sharing personally in their successes and failures. So, masaya ka ba na naririnig mo or yung mga success and failures or hindi naman parang nasi-share yung personal na buhay nila sa'yo. I feel comfortable leading a small group in Bible study. So, yung mahilig ng Bible study. I enjoy leading small groups of people, especially when I am able to show genuine care and concern for them. And I have brought friends or relatives back to faith who have strayed away. So, mahilig ka ba dala ng iyong mga kaibigan, relatives, sa church. Next time po. Spiritual gift 18. I feel that I can communicate biblical truths to others so they are helped. I find it rewarding to teach people more about the Lord. I enjoy helping others learn things about Scripture which aid in building them up. And I enjoy teaching children or adults about God's stuff. So, mahilig ka magturo sa teacher. Next time po. Spiritual gift 19. When important decisions need to be made, I sense a confidence in God's guidance. When the person has a problem as a Christian, I can frequently see what is best to do. I can repeatedly arrive at solutions to fairly complicated problems. If one of my friends is faced with a problem, I am able to source out what God's will is for them. So, I'm going to cover my And last, spiritual gift 20. When I use my ability to write, I know that others will learn and grow from it. I find pleasure in composing and writing paragraphs and stories for the growth of others. So, mga manunulat siya. Hindi po ito yung pen pal ha. May sulat na para sa Lord. Hindi po pwede yung chat-chat. So I am able to put my thoughts and ideas into positive written form. I enjoy writing words that will be of benefit
to those who read them. So, kaya kapapag susulat ka ng mga words, about sa Lord. So, next slide po. So, yun. So, kanina kung na-explore nyo yung sarili nyo, ito yung mga spiritual gifts. So, dun sa una yung magaling mag-administer. So, yun ang spiritual gift nyo, administration. Sa second na spiritual gift, yung craftsmanship, arts and crafts. So, mahilig sa mga arts and crafts. Ano si Ate Weng? Arts and crafts. Craftsmanship manual. So, yun naman, craftsmanship manual yung mahilig mag-ayos, mag-fix, mag-painting. So, magaling ka ba yun? For evangelism, so yung mahilig mag-evangelize. Share mission. 5, exhortation. Kung yun nga, okay sa'yo mag-share ng word of God. So, 6, faith. Kung mataas ang yung matatag ang yung faith. 7, giving. Kung mahilig ka mag-share kung givers. 8, helps. Hospitality, prayer, knowledge, leadership. So, alam na naman po. So, music. Serving, shepherding, teaching, wisdom, and right. So, yeah. Next slide po. So, ang ating mga questions for today. Ayan. Sino po yung gusto mag-share? So, ako muna. What is your spiritual gift that you can share with the church? So, yun po. Mahilig po ako sa mga ganyan-ganyan. Yung mga slides time. Kaya ako yung share kasi. Arts and crafts. Tama na kay Papa. So, sino po gusto mag-share? Meron po tayo dito rewards na mag-share. May isang po tayo. Reward. Mag-share ng kanilang spiritual gifts. Sino po? Ikaw muna. Kasi sa akin, yung na-share ko sa trabaho ko sa barko, no? Kami po yung naglilid ko na nagpipreach na sa the same time nasa music ministry din ako. So yun ang sa barko, yun ang na-share ko sa aking spiritual gifts. Magiging song leader, magigitara, tapos mag-preach. So, yun naman ang mga gifts na ko. So, dito, dahil nandito na ako, glory to God, yung may share ko, and then nag-word of God, at least, isa pa yung mission, sa mission. Yun ang nakafocus kami ngayon, di ba? Pinag-pray natin sa mission natin. Sa amin, ang binigay ng Panginoon sa amin, kung kami sa Lord. Kung Lord willing, maumpisan yung ministry ko sa Pampanga, church building, so yung fellowship doon, Bible study, kasama si Mama, saka yung mga kapatiran ko. So yun po yung tips na pinagkatiwala ng Panginoon sa amin, sa akin, na i-share yung Word of God, no, maging sa giving din, kasi tumutulong din kami doon. Yung minsan, nagagamit yung sasakyan namin pag may emergency, no, yung mga kapitbahay namin, sinusugod namin sa hospital. So, sa community namin, doon nagagamit yung gifts na binigay ng Panginoon sa amin. Tuloy mo pa naman. Para ito
billion dollars o ng mga kakayan. Nasaan ang Diyos sa ganitong sitwasyon? Pero ang tanong doon, sa panahon na ikaw ay nag-i-enjoy sa buhay mo, nasaan ang Diyos sa puso mo? Yun yung tanong. Diba? Kaya talagang mostly talaga, maraming binigay si Lord sa atin na kakayahan. Dapat, sabi nga ni Lord, gamitin natin ito. Gamitin natin kasi useless. Parang si Lord yun eh, pagiging useless yung kamatayan ng Panginoon sa krus kung tayo po ay wala tayong gagawin para sa Kanya. Ano po ba yung response na ginawa ng Diyos sa atin? Ano yung mai-response natin para sa... walang katumbas eh. Ang ginawa ng Diyos para sa atin. Imagine, buong mundo ang nilipas niya, pero ilan percent no, sa dami ng mga tao sa mundo. So, talagang kailangan gamitin yung talent ay pinagkaloob. Sabi nga na, baka bawiin sa atin yan. So, habang may buhay pa tayo, magpagamit tayo sa Panginoon. Glory to God. Kasi actually, nag-pray talaga
tinatanong. So, sa ngayon, as of now, ang aking din sa question na to, is there a new ministry that God leading me to start? Yung po yun sa senior sa phase 1A. Sinisikap kong magkaroon ako ng mag-start ko sa kanila na magkaroon ng i-share yung gospel sa kanila. Sooner, sana, and then sa family ko, talaga, kailangan kong magmadali. Dahil yung family ko, parang, imbis na lumapit, kay God, parang, madali ko, sabi, God, tulungan niyo ako, Holy Spirit, tulungan niyo. Kailangan ng wisdom. Yung hinahanap ko. Bakit nga, saan ang wisdom ko? Yun pa lang yung aking sasagot sa inyo. Thank you. Sino ba po? Sino? Ako naman. Ako yung favorite ko na gift, talaga yung receiving. Kasi ganito, kasi paano ako mag-gift pag walang na-receive? Yun, ganun. Kasi gusto ko, pag-timpala ko ng Lord, siyempre, marami akong gustong tinutulungan. So, yun talaga yung pray ko. Kasi, napakaganda yung mag-share ka sa mga tao, lalo na kailangan, no? So, nakakataba ng puso mo, at you are blessed with the Lord. No? Of course, not financially, but of course, no, God gave you the joy of giving. No? So, parang natutuwa ka doon. No? So, napupulfill mo yung pinapagawa ni Lord, and you are happy. You are enjoying it. Dito pa po. Parang gusto ko yan. Hindi kasi yung sineryoso yun. Pinuntan pa talaga ako. Nalagay ko din yung mga... Kasi ang napansin ko dito, kasi, ayan, admin, evangelism, exhortation, leadership, shepherding, teaching, wisdom. Ito yung mga ginagawa ko sa araw-araw. Sa trabaho. Kasi, mga hawak ko ang mga tao. So, kaya ito, yung nakita ko na gift pa lang bago pa ko maging Christian. So, ang nasa isip ko ngayon is, how do you turn your gifts into spiritual gifts? Babalik tayo dun sa, na sinabi ni Jaron yung una, is to be consistent, to be dependable. And then yung una dun is, you equip yourself dun sa mga spiritual gifts na yun. So, ngayon, ito po yung estado ko. I'm equipping myself dun sa araw-araw na buhay natin, bilang Christian, especially with the Word of God. Kasi doon naman talaga, nag-encompass lahat ng trabaho natin. Eh, ngayon, sana, mapagpatuloy yung pagiging consistent. Kasi sabi nga doon sa napanood ko, walang kumulong tubig sa patay hindi nakalan. Tama, no? Tapos, yun lang po, sana magpagpatuloy yung consistent. Yung feeling ko magagawa ko naman kasi maraming tao na prepare sa akin. Sige, and then, syempre, laging babalik natin kay Luis. Masarap po lang. Ayun po, salamat po sa bago kay Luis. Ayun, bago kay Luis. Yung naman po sa akin sa spiritual gift ko, yung nakuha ko kasi is serving at saka help. Natandaan ko tuloy,
ito yung gifts na naging, ano siya sa akin nung last year. Talagang na-shape siya sa akin last year. Tapos, napansin ko rin, ito rin yung gifts na as you grow older, totoo na pag wala ka kay Lord, mahirap siya gawin. Kasi natandaan ko, kung ginawa ko to, meron kami, kwento ko lang, nung college ako, meron parating matanda ako dun sa South Station, from South Station, makikita ko siya sa South Station, may isang kilo siya, hindi isang kilo, isang sako ng sibuyas na dala-dala. Every Wednesday, makikita ko siya nun. Uwihan ko po nun ako galing ng pats. Tapos, makikita ko siya every Wednesday, isang sako siya ng sibuyas na dala-dala. Tapos bubuhatin niya yung papunta ng palengke sa malapit dun sa may KFC sa tapat po. So mag-overpass siya, ay matanda na. Nung kinausap ko po siya, parang sa 70 na siya na. Tapos, sabi ko nun, Nay, ako na lang yung tutulong sa'yo. Kaya alam ko po every Wednesday, kasi every time na nauwi ko, nandun na siya sa pwesto. Tinutulungan ko siya ng time na yun. Tapos, napansin ko, ngayon sa sarili ko, pag nakikita ko na yung tao na kailangan ng tulong, parang nagre-retreat ako, parang sinasabi ko, tutulungan ko ba? Nagkakaroon ako ng doubt pa sa sarili ko. As I grew older, lalo na sa panahon ngayon, parang masisip. Tutulungan ko ba ito? May mga times na yung pagdaliligaw, gusto mong tulungan, kasama lang, nasa isip mo, baka mamaya pahiya ako. So doon ko na-realize, may ko na-realize na itong mga gifts pala na po, pag hindi mo siya ginagamit para sa Panginoon, nagiging rusty siya. Kaya pag hindi mo siya ginaanan talaga kay Lord, nakakaano siya, parang nagkakaroon ka ng self-doubt. Sa sarili mo, ano ba itong gagawin mo sa sarili ko? Ito ba yung gagawin ko? Kaya yun na, totoo na, with those gifts, you need to invite it to God, and you need to give it to God. Kasi kung wala si God dun sa gifts mo, ano lang siya? Wala lang talaga siya. Wawa lang. Taligin ka kung nakasama. Ayun. Technical naman siya. So, yun ang gusto kong i-share dito kung may mga technical difficulties. Mag-reach out and help lalo sa program. Nag-upgrade na rin kasi tayo into digital world din pati yung mode of worship natin is pwede na rin access sa digital din. So, ayun, if ever may need ng technical, yun din yung gusto kong i-reach out. I-improve pa sa sarili mo. Then, ano ba? And pinag-pray ko rin yung giving. So, minsan, ang hirap mag-give. Lalo na pag marami kang kasing gusto, nagiging selfish ka sa sarili mo na mag-give. So, ayun. One thing na pinag-pray ko is na-improve yung mga instrumentals natin. Since, yun yung parang main quest ko dito sa parang main ministry sa church is yung instrumentals. So, yan, teaching din sa mga if may time. Ayan, may mga interest, may bagong generations ng dito, and ipapasa na rin, katulad ng ginawa nila sa akin, pinasa nila. And then, may time din na ganun din mangyayari. Ipapasa ko na din. Ipapasa na din yung mga gift, i-share yung mga spiritual gifts na dito sa Katalaga Church. So, mahirap siya kasi may cost and may mga time and effort and na namang impossible. Yan. Sige, ikaw.
siguro po nakilala niya ako ng isang remake, then makapal ko talaga yung mukha. Naging trabaho ko na parang kahit hindi ko kilala, yung parang yung the way I communicate professionally is part of my job. And trabaho ko rin po umintindi ng issues, mga problema ng ibang tao. And then, I need to create solutions para maging mas magaan yung trabaho nito. So, ayun po yung professionally, that's what I'm doing. So, I think if I'm using it as a spiritual gift, so bilang din kaibigan, I love listening sa iba't ibang tao. So, kung kailangan ng kaibigan na ako ay laging readily available for emotional support, if kailangan nyo magpayo, kasi short story lang, recently yung classmate ko ng college, naalala ko nung college yun, isa sinasamahan ko sila magsimba doon sa Catholic Church sa Binyan Bago. And then, as the years went by, di ko na napapansin kasi taga-Binyan sila. Ayun, lumipat sila ng, dahil gusto na share namin sila, dalawa kasi kami Christian na tayo sa group of friends namin. And then, isa ako classmate pastor na. Tapos, yung parang small talks namin na parang minsan yung way na pagsasalita nila, problema nila sa bahay, ganyan. And then, hindi ko na alam na yung payo ko na parang kung paano yung galaw namin, di ba, kung yung family problems, kung paano ko na-describe or yung kung ano yung napapayo ko na kung ano yung nakikita ko sa bahay namin. And then, how I grew up sa church. So, yung mapapayo is, ay yung foundation na yung ano yung natutunan ko sa church, para natutunan ko sa bahay. And then, hindi ko napapansin na yung syempre na papayo sa kanila. And then, yung na-apply nila. Ngayon, close pa rin kami ng group ng friends ko naman yun. Napunta na sa point na nagulat na lang ako, yung isa worship leader na. Tapos isa cell leader na. So, grabe yung pagka, nila, tapos yung nag-usap kami sa Messenger, yung kung gano'n naka-deep yung relationship nila kay God is, grabe, hindi ko mapansin kasi parang I was there lang bilang, parang friend lang who listens sa mga problema. So, I think that is one of my gifts kasi I love listening to people and then as much as possible na even though na, minsan kasi pares kayo ng problema pero I think I have the gift to control yung emotions ko na parang hindi kami pares, even na parang pares kami down, I can still smile. I can still give you yung kung ano yung makapagpagaan ng loob. Even though na may problema din ako. Siguro, dahil sa trabaho, ganun yun eh. Pagdalit sa'yo yung kliyente mo, kailangan yung tono ng boses mo hindi magbabago. Kailangan, hindi ka pa rin itulungan sila. So, I think, binigay siguro ni Lord sa akin, dati mahihayin kasi ako, pero ngayon, mabilis na mag-set up, mabilis ako mag-set kung ano yung kailangan ko sabihin na binibigay ka agad ni Lord kung may kailangan ko sabihin. And then, so far, wala pa naman masyadong sablay. And then, ayun, nung etong friend ko nung basically kasi her mother passed away. So, parang yung numerous ways, 2 years kami nag-usap na pinag-pray namin yung mom niya. Then, kita ni Lord ang mom niya before Christmas. So, sobrang down na down siya. And, hindi ko akalain na, usually kasi kapag siyempre pag namatayan tayo, yung grief, hindi naman talaga mawawala yun. Pero, pag makikita ko siya sa social media, parang how happy she is today, kung paano niya pinipraise si Lord every day since nung kinuha ni Lord yung mom niya, is, natutuwa ako kasi ibig sabihin, hindi lang pala siya yung naligtas, hindi lang pala sila magkapamilya na naligtas. Yung family pala nila is naging active. So, yun lang. Thank you po. Ako naman po ay nagpapasalamat sa Lord na dito sa church may dito po nag-stay. Ang ikinagawa ko, yung na-assign na sana kami sa Sunday school teacher ng mga bata. Pero yun na wala ng mga batang tuturuan. Hindi ko rin matulungan sa ato yung paghapon kasi yung time ko talaga ng preparation dahil preschool teacher, ang dami i-prepare. So,
prayer ko kay Lord na yung bigay niya ako ng tamang pamamaraan sa management ko, natapos ko pa agad yung lahat ng piniprepare ko para mas magandang pa sana yung magamit ko yung mga spiritual gifts ko eh. At salamat din yung yung church anniversary namin kahit yun nga, dapat hindi seasonal mo gagamitin yung mga ay salamat po na may pagkakataon na tulungan rin si Ate Wen sa aming paggawa ng unfolding board. Sana mas ma-enhance pa yung magamit pa talaga yung mga spiritual gifts. Na hindi lang mag-stay kung lang yung ayoko sana nabigyan sa sarili ko kaso lang yung time ko talaga nakikipag-guna ako sa time lagi sa pag-prepare ng mga gagawin ko kaya hindi ko magawa din yung mga pag-attend sa mga lagi akong nag-guilty din ako doon kaso sabi ko, preparation ko the next day, kailangan mo rin i-ano sa mga parents yung kaharapin mo yung mga bata, dapat prepare ka rin. So, yun po. More on prayer po sa akin yung time po. Amen. Maraming ito si Teacher Willie. Thank you po. Wala na. Pa-close na lang po yung atin. I close. Ako, konting share lang po. Yun na po, wag din tayo panghinaan ng loob ko, meron tayong mga weaknesses kasi God will strengthen our weaknesses. Yung spiritual gifts po natin, hindi perfect. Lahat po tayo merong kulang. May point na meron tayo talagang 0, merong 4. Kasi po, in correlation sa tinuro sa atin ni Kuya Jessner, we are one body in Christ. We need to complement each other's weaknesses. Kumbaga, yung strength ng isa, weakness ng isa, ganun din vice versa. So, bilang one body, si God ang head natin, we inspire each other. As the Lord strengthen our weaknesses, we inspire each other. Yung strength natin, maging inspiration sa iba na yun yung weakness nila, na ma-inspire to grow din po. So, yun din po yung importansya ng knowing and showing yung spiritual gifts natin. Kasi po, para sa akin, kung sino yung pagkatakbo mo, yung behavior mo, character mo, yung ano yung ginawa ni Lord to be who you are in this world, part yun ng spiritual gift mo na ginawa niya on becoming who you are in Christ. Yan po. So, ikaw yan eh. Ikaw yan. O si Jessner, o si Tita Open. Ikaw yung ginawa ni Lord na maging ganito to make Jesus known. Tawag nito, create tayo ni Lord. Create ako ni Lord na ganito kasi doon mag-glorify si God. So, ganun po natin isipin yung spiritual gifts natin. Let's pray. Maraming salamat po kami sa time na to, sa mga natutulungan namin, sa mga nagtutulong sa amin. Salamat din po sa pagmamahal niyo po sa bawat isa. And we also pray, Father, yung mga wala po dito sa church, we know that you will touch their hearts, Lord God, and complete each and every one of us. Lahat po kami, Panginoon, as we live each day of our lives, Lord God, may we know you better, and may we serve and obey you better as we live each day in our lives, Lord. Dahil alam po namin, ito po yung purpose ng aming mga buhay, is to love you, to obey you, and worship you. Father, we also pray yung mga brethren namin na nagsasuffer, especially sa Amerika, Panginoon. We pray yung mga families na naapektuhan. And we pray also, Lord God, na lahat po kami, na-humble po kami sa pangyayari nito. And we know that you are a great God, na mapapakita niyo po yung glory niyo, Panginoon. And we still bless your name, even though you give and take away, Panginoon. We still bless your name, Panginoon, dahil alam namin, everything has a purpose. Kaya right now, we just pray that you would touch each and everyone's heart, na makilala pa po kayo lalo and mag-hold on to you, Panginoon. And isipin ng bawat isa na you are in control, Lord God. You are always in control.
Salamat din po sa buong week, Panginoon, na offer namin po sa inyo. Give us knowledge and wisdom, strength and life, and naway magkita-kita po ulit kami sa next service, Panginoon, na may sigla at yung heart namin is to mag-continue, Panginoon, na magpagamit sa inyo. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen.